sa palagay nyo. Oh my goodness. Magandang umaga, Pilipinas! It's Friday! Tingnan mo yung aking partner. Para diba? siya pupunta sa evening gown competition. Ang taas ng heels! Hindi, tumangkad lang talaga. Hindi ka lang kasi naka-heels ngayon. Naka-flats. Kasi sabi ko, it's Friday. I want to be casual. Ayun naman, ikaw usapan naman, natin para ka may cocktail party. Hindi, mamaya magtatanggal ako ng mga bulaklak because I want to offer my prayers to my cousins My in condolences Cavite. in Oo. Cavite. So pupunta ka So, doon. Buji Kwek, ayan. I'll see you later, cuz. Ayan. Kaya mamaya somber na. Para Pero somber ngayon, ka na. Pero ngayon muna, pa-party ka muna. With matching ilang inches yan? 6 inches? 2 lang, grabe. How can that be 2 inches? Marunong ka ba talaga ng mathematics? My God! Ang tawag dyan, Tingnan mo, Feeling ko at kada umaga girl ako. Di ba? Ayan, tama. Pagkada umaga nga yung mga outfit mo. Anyway, it's Friday. Whatever you're wearing, it's a casual Friday. It's a formal Friday. Basta Friday, my favorite day of the week. Ay, salamat. Makakatulog tayo ng extra 1 hour bukas. Oo, hindi lang 1 hour. Siguro mga 2 hours naman. Imbis na alas 4 ako gigising, siguro mga alas 6 or alas 7 naman. Malaking bagay na yun. Oo, tsaka looking forward ako kasi Mother's Day sa Sunday. Makakasama ko nanay ko. At tsaka sa gabi, magpapamasahe ako. Yan ang aking treat sa sarili ko bilang naman nanay. i-treat ka rin na Paolo. Ay, sabi naman nila, Mommy, I have a gift for you. Sabi ko, really? Ang What? cute. Charge to your credit card. Baka daling ka na doon sa, ano ba yun? Yung nakita mo na restaurant? Dumbo. Yung Dumbo, Hi, Paolo. Good morning. Ay, ako, anyway, it's a beautiful Friday. Did you notice kanina driving here? Para makulimlim. Makulimlim Akala ko na nga, uulan. Even yesterday, Oo, makulimlim din. Makulimlim, pero hindi, no? Walang bumagsak ba ang ulan? Ako, abangan niyo po ang ating Abangan ang yung status weather ng report. panahon ngayon. Ayan. Oo. Dahil Friday, nako, asahan po natin, medyo ma-traffic, kaya bound po tayo ng maraming pasensya. Yung mga nakikinig po sa atin sa kanilang mga sasakyan, sa Radyo Aguila 1062, ayan na, pasensya, sana may bound rin kayong tubig para hindi po kayo, nauuhaw. O, di ba, stay hydrated po talaga. Yung mga nanonood sa atin sa kanilang television sets, cellphone, laptop, iPad, good morning. Di ba, Ricky girl? Super good morning talaga. I like your lipstick matching with your Of brooch. course. 1 million pasasalamat yan mula sa Saan? Kings. Sa Kings yung oil. R-E-H. Ayan. Yung lip oil. R-E-H, no? Yes, Ayan, dahil R-E-H. natandaan po natin si Miss Sam. Kahapon, nandito kahapon sila. ba yun? Nung Nung isang araw, Wednesday. So, ginamit ko yung lip tint. Sinubukan ko siya kagabi. Paggising ko, bakit pink pa rin yung lips ko? Ang tibay, Ang tibay talaga. Sige nga. Tinutbrush ko na yung lip. Lip brush na, wala pa rin. Yung lip oil. Sige, subukan ko nga yan. Subukan mo. Okay, ito na po ang ating Super Panalo News ngayong Friday, May 8 na po. Exactly a week from payday. O, di ba? Ayan na, yung mga nagka-countdown. Ito, Super Panalo News po natin. Kulturang Pinoy, bumida po. Saan? Sa Washington, D.C., District of Columbia in the US of A. Kala ko District of Caloocan. DC, di ba? It's District of Columbia. Libo-libong tao po ang dumagsa po sa Passport DC 2026. Sa isang malaking event po yan, isang malaking culture event na ginaganap po dyan sa Estados Unidos. Todo flex, syempre ang mga Pinoy sa sayaw, musika, pagkain at sa turismo. Basta Pinoy, mahilig yan sa kumain, di ba? Sa pangunguna po ng ating Philippine Embassy sa Washington, D.C., ang ating Ambassador Babe Romualdez, mas immersive daw ngayon at mas memorable ang experience daw this year. Kasi may mga cultural performances, may arnis demo, o yung mga mahilig sa martial arts, at syempre may live music. At hindi mawawala syempre ang kainan. May sorbetes, mga pastries, mga candies, at ibang mga Pinoy treats na pinilahan daw ng mga bisita. Ay, alam mo, syempre, di ba, pag pumunta ka sa mga ganyan, you want to have a taste of the culture of that country. So if you are, let's say, an American, you're interested to taste, what's ube? Yeah. What's a leche flan? Sana nagustuhan nila, no? I'm sure. Ano nga daw bidang-bida. So nakiselebrate rin po sa event
event because it's 80 years of diplomatic ties ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Imagine, ganun katalagang katagal ng ating alyansa sa Estados Unidos. Patunoy lang ito na kahit saan man sa mundo, ibang level talaga pagdating po sa Pinoy culture. I would just like to greet also one of our correspondents naman, Papua New Guinea. They PNG. also celebrated, si Eco Orteleso Quinola, they also celebrated Pinoy food. Pinoy food. Over the weekend. Ayan, at nakita din nga, patok na patok din. Ang Just- Pinoy I just remembered, food. Pinoy food. Kanina nga nakita ko yung Pinoy food, yung lumpiang Shanghai. Lagi na may lumpia. Di ba sabi nga nila, you know what? Ino-offer na nila yun as a street food sa yun ibang na. bahagi ng Yes, Estados Unidos. yes. Tapos gustong-gusto talaga nila lumpia. Yung lumpiang Shanghai, lalo na pag bagong luto, Yung malutong-mulutong. crunchy, ano? Tapos mainit. Tapos oily. Tapos oily, tapos isasaw-saw mo sa chili sauce. Ayun, chili sauce o sa ang favorite ketchup, ko. di ba? Oo. O minsan, malinamnam na, hindi na kailangan ng sarsa. Di ba? Yung iba pag gulay na lumpia, suka. Suka na may Yun. bawang, na At, maanghang. sili. Sili, kaya nga. Naku, ito na naman tayo. Kumakain na naman Kaya tayo. nakapag-order ka na ba, Joyme, ng pagkain ni Madam? Ni Madam. Gutom na ako. Akala ko, dahil Biyernes, talagang sinadya ko hindi kumain ng almusal. Kasi sabi ko, magdadala si Direk Jonah ng malunggay pandesal. Ano kwetsa de peligro na daw si Direk? Pecha de peligro. Oo. 1 week pa. Kasi nga, sabi ko, anong chinika ko sa'yo? Ano? Nag-iiba talaga ang prioridad kapag may love life. Hindi na tayo priority. Hindi na tayo Direk. priority. Okay, Vicky ito girl. naman, Pat, please. Ano yung storya mo? Mayon eruption plus Aba? wedding shoot? Aba? Why not? Oh. Dahil para po sa bagong kasal, the wedding must go on. Literal na Wedding. explosive ang Oh. wedding ng isang Wow. couple sa Albay. Oh. Habang naglalabasan ng usok mula sa Mayon Volcano, tuloy ang reception at pictorial sa kanilang celebration. Aba talaga naman. Ay, ang gandang ano yan ha, backdrop, di ba? Till death do us. Paano kaya kung biglang may lumabas na lava? Till no? usok, death. Till Uson. Yes. Till uson, do us Uson. part. Oo. Ayan, viral at cinematic wedding reception ang ganap dahil hindi kailangan ng chroma para sa Ganda, effects. oo. Pero parang pag ganyan naman, parang nagbabadya naman yung kinasal ka. Naalala ko yung storya na shinare ko, yung runner, di ba? Oo, Yung nagja-jogging lang siya muna, oo. biglang nakita na niya yung usok, di ba? Napatakbo siya, Di ba? buti na lang may nagbigay sa kanya ng Ride. ng ride. Parang pelikula, di ba? Correct. Habang balot po ng ash at usok ang kamali, ginawa itong dramatic background ng bagong kasal. Oh. Aminado ang team na kinabahan sila, pero sinulit daw nila ang once-in-a-lifetime moment na yan. Ako, kung ikaw, would you stay? I would, di ba? I really would, di ba? Dapat holding hands kami ng groom ko, di ba? Takbo, Vil, madali! Or sabi, habulin mo ako. Habulin mo ako! Di ba? Tapos madapa-dapa ka. Tapos catch ka. Till death do us part. Till death do us part. Pero yung anniversary nila, di ba? Talagang hindi mo makakalimutan. Kinasal ka na, pumutok pa ang bulkan. Grabe, explosive talaga. Di ba? Okay, ito naman po. Viral ngayong umaga. Viral ngayon po si Benj Pass. Siya po isang delivery rider na iniipon daw yung mga tips niya. Bakit? Kasi pinambibili daw niya ito ng pet food para sa mga fur hayop. Para sa mga aso, sa mga pusa. So kada biyahe daw, may dala daw siyang konting dog food at cat food para ipamigay ito, ipapakainin niya sa mga aspin, askal, di ba? Tingnan mo, ang tiyaga, pusakal ba? At alam mo ba ang hugot niya kung bakit daw niya ito ginawa? Kasi namatayan daw siya ng kanyang aso, yung alagang aso niya, na si Echo. Di ba? Pinangalanan niya pagkatapos ni Echo Rosales nitong last January. So, from then on, mula noon, ginawa na niyang misyon ang pagtutulong sa mga stray animals. At ito dahil sa initiative niya yan, may mga groups na at may mga donors na nagbibigay na rin daw sa kanya ng tulong para patuloy niya mapakain itong mga stray dogs and cats. O, di ba? Very helpful. So, ito itong simpleng tip na ito, pero naging lifeline daw ito para sa mga walang tahanan na hayop. Alam mo ba yung kasabihan daw, kapag lapitin ka ng mga hayop? Ng mga hayop? Yung totoong hayop hindi hayop na tao. Pag lapitin ka daw ng mga animals, maganda daw ang iyong kalooban. Kalooban. Naamoy nila kasi na malapitin ng mga sa'yo. Tama. Kaya nga sabi ko, tama na. Alam mo yun, lagi ako nahabol ng mga aso, pusa, bubuyog.
Okay, Nikki girl. Ito naman sa kabundukan naman ng Mindanao. Kahangahangan tradisyonal na paraan po ng pagpapagaling ang patuloy na pinangangalagaan ng Manobo tribe. Gamit lamang ito matipid. Ang mga puno, ugat, dahon at halamang gubat bilang natural na lunas sa iba't ibang sakit. Tinatawag nila itong forest medicine or gamot mula sa kalikasan. Ang mga dahon ay pinakukuluan bilang tsaa para sa pananakit ng tiyan, habang ang ilang ugat at halaman ay hinahalo sa langis ng nyog upang gamutin ang sugat, rashes, lagnat, ubo at iba pang karamdaman. Sa isang pag-aaral sa Agusan del Sur, natuklasan ng mga mananaliksik na mahigit 50 kinds of medicinal plants ang ginagamit ng mga Manobo para sa paggamot. Ayun. Sa halip ng modernong ospital, ang kagubatan mismo ang nagsisilbing botika ng tribo dahil malalayo ang ilang komunidad sa mga health centers at sementadong kalsada. Patuloy na minsan, nasa kalikasan na mismo talaga ang lunas. Correct. Di ba? Syempre, bago naman nagkagamot, you had to rely talaga on whatever is there. So, natural resources, di ba? Ito nga, yung mga halaman, mga bulaklak, mga ugat-ugat, di ba? Yun ang ginagamit. Okay, Ricky, I was already asking you a while ago, what is the weather going to be like this weekend? The weather is kind of weathering to this weekend. Weathering heights ba yan? Kamusta? Ito na po, posible na nga pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na si Hagupit sa Sabado ng gabi o Linggo na umaga. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas pa ito sa susunod na 48 hours at umabot na sa high and tropical storm category. Kapag pumasok na ito sa PAR, finally, hindi sa urong sulong. Pero let's see again this weekend, tatawagin na itong si Kaloy. Si Kaloy. Kaloy. Huli itong namataan sa layo 1,615 kilometers east of northeastern Mindanao. Taglay po nito ang lakas na hangin na 75 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso na abot hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west to northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas ang tropical storm Hagupit sa susunod na 48 hours. Makakapekto namang magpapaulan ang low pressure area sa ilang bahagi po ng southern Philippines. Huli itong namataan sa kosta ng Hinatuan, Surigao del Sur. Samantala, patuloy namang makakaapekto ang easterly sa Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor at Palawan. Magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat. Gayon din po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. Kaya ngayon pa lang, di ba, nararamdaman nyo na ni Obet. Nakikita na natin may panakanakang pag-ulan. Ayan, ang maximum temperature po natin ngayong araw ay aabot sa 35.8 degrees Celsius na mararanasan mamaya alas 4 ng hapon. Napakainit naman ito. 4 p.m. na, ha? 4 p.m. Asahang lulubog po ang araw mamayang 6:15 ng gabi. At batay sa forecast ng Pag-asa, ngayong araw ang danger level heat index na 43 degrees Celsius ay mararanasan sa Laoag City, Ilocos Norte, Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, Sangli Point sa Cavite, naku, ang init sa Cavite, Cuya, Palawan, Borongan, Eastern Samar. Makakaranas naman ng 42 degrees Celsius danger level heat index sa Sinait, Ilocos Sur, Batak, Ilocos Norte, Baknutan, La Union, Etchague, Isabela, Kasiguran, Aurora, Muñoz, Nueva Ecija, Subic Bay sa Olongapo City, Kamiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro at sa Aborlan, Palawan. Patuloy pong paalala ng Pag-asa, ugaling uminom ng tubig at magdala ng panangga laban sa araw. Ayan na, ingat-ingat pa rin tayo. Nako, ito because it's a Friday. Ayan na, binibigyan na natin ng ating mga motorista ng konting abiso. Para kung kayo po ay may budget ngayong weekend, mekus-mekus po ang pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo. Malaki, medyo malaki-laki po ang oil price rollback sa susunod po na linggo dahil sa pagbagsak po ng presyo ng dalawang produkto. Dalawa lang po, ha. Batay po sa May 3 hanggang May 6 na trading sa world market. Ito po, estimate. Ang diesel, bababa ng 2 piso daw. Ang kerosene naman, ayan, medyo big time. 6 pesos and 70 centavos kada litro ang ibababa. At ang gasolina, yan lang po ang tataas ng 2 piso kada litro. Estimate lang po ito, ha. Hindi pa natin to masasabing ito na yon. Baka tumaas
tumaas, baka Bumaba pa. pwedeng bumaba kasi may isa pang trading day. Okay, kaya kapit lang po tayo. Marami po sa ating mga kababayan ang umaasa pa rin na makabalik na po sa 50 to 60 pesos po kada litro ang ating mga produktong petrolyo. We're getting there, pero pakonti-kunti. Kaya, At least, ano? Oo, maski na papano, at least wala na Wala dun sa sa 100, 100, correct. oo. Bumaba na. Kanina, nagpagasolina ako. Oo, Kasi ako nga, din. kasi nga, alam ko nga aakyat yung gasolina, Oo. di ba, ng 2 pesos. So, nagpa-full tank na ulit ako kanina. Tapos, syempre, yung anak ko si Paolo nag-text, Mami, I'm going to use the car tomorrow. Adi, wala na. Wala na din. Adi, sabihin mo kay Paolo, i-refill niya dapat. Nako, asa ka pa dyan sa anak kong yan. Ako din. Sabi ko, i-refill it. Kapag ginagamit ng mga anak ko, kotse ka, Asa wala ka pa din. dyan, Wala din. oo. Nakakatawa nga si Paolo. Nasa grocery kami. Sabi ko, Paolo, grabe ka kumain. Ang dami niya kinakain. Sabi niya, Ma, bare minimum lang to. Bare minimum ba yan? Sabi ko, parang isang pushcart lang dala-dala mo. Bare minimum? Sabi ko, sobra ka sa pera. Bare minimum dapat basic goods lang. Sardinas, tinapay, itlog. Pero parang hindi naman ganyan. Di bale. At least sa'yo lalaki. Kaya natutuwa Diba? lang ako dun sa bunso ko yun ibang klase Favorite talaga. mo yun na Favorite son, ko eh. yun. Favorite son ko talaga. Oo. Ako, at least wala ka mga Sephora. Ay, meron ako. My girl. Diba? I'm a girl. Ayan, bare minimum din yun. Okay, ito na po ang ating Ayan, chiching-chiching. Nako, Ay, happy party. magandang balita rin. Yay! Sana patuloy na rin bumaba dahil po naglakas ang ating piso kontra dolyar po. Ito, nagsara po sa halagang 60 pesos and 42 centavos. Ayan, tumawid na ulit sa 60. Di ba, yesterday, report natin nasa 61. Oo nga. Lumakas po siya ng 88 centavos, 88 sentimo po, kumpara sa naging palitan nito nung Miyerkules sa halagang 61 pesos and 30 centavos. O konti na lang. Di ba, bababa na, baka mag-59 na. Uy. So, narito naman po ang palitan ng piso po kumpara po sa mga iba pang mga currency. Sa Japan yen, 39 centavos. Sa euro, 72 pesos and 14 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 83 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 36 centavos. Batay po ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At maski na Biyernes ngayon, May 8, nako, I want to, before I forget, belated happy birthday. Birthday kahapon ni Tita Helen Gamboa. So, masaya ang aming kainan na naman. Sa kaya naman kumain. Nakong layo nga lang sa Finestra, sa Kaya- Soler, kaya sa ka pala Pasay. Oo, kaya ako nagpagas. Kaya happy birthday, Tita Happy Helen. birthday po. Oo, ang dami. Nakita ko si Sharon Cuneta. Wow. At may yung twin. Oo, may twin. Ako, pero ang payat niya, kaya hindi ko nakatwin. Totoong payat siya talaga? Yeah, she really lost weight. Kasama niya syempre si Kiko Sen. Tapos nandiyon syempre si Charo Santos Concho. Boots Anson Roa. Mga bagong-bagong tao, Mga bagong-bagong. Si Vic Soto. Bagong tao talaga. Syempre kasama si Pauline Luna. Tapos si Bibet Ortesa. Si Tita Wilma Galvante. Hi, Nandun Tita din. Wilma. Di ba? Tapos sino pa ba yung mga nakita ko? Si Eric Quizon. Siyempre, nandun. nandun si Tito Sen. Siyempre nandun si Tito Sen. Si Maricel Soriano. Nandoon. Grabe, mga bagong tao talaga. Tita Helen, happy birthday! Happy birthday. Pabalita ko masarap daw siya magluto. Super sarap siya magluto. Kaya yung giveaway niya, yung sa party loot bag, ang ganda parang beach bag, beach na shoulder Sakto bag. beach season ngayon. Yung mga, yung mga home, yung mga woven na mga basket, parang ganda ganon. nun. Tapos, yung nasa loob, apron. Ay, ang At cute. saka wooden spoon. Kasi di ba mahilig siya. Ayun. Sabi ko kay Tita Helen, ay Tita Helen, ang ganda naman ito. Susutin ko ito mamayang gabi. Pero yun lang. Kasi Yun lang. mainit ang panahon. Sabi niya, ikaw talaga, Patty. Pinya ka talaga. Ito lang para presko. Itatali ko lang dito, apron, yun lang. Pwede natin yun i-feature rin sa Monday, Ngayong Mother's Day. Magluto kayo lang. Tapos kanina, binigay ko sa kusinera ko. Sa Connery, galing kay Tita Helen, gamitin mo na yung apron na yan. Aba, nung palibas na ako, susunod niya. Masunurin siya, si Neri. O sige, hiramin ko sa Lunes. Yun ang Yun na, susutin ko lang. promise. Yun lang, Mainit ang panahon sa Lunes. Ako din, dahil baka rin makalimutan ko. Sige nga, bumati ka na. Nakita rin niya. Okay. Yan, kahapon kasi, meron akong pinuntahan. It's Poland Day. Poland happy Day. Poland Day sa Alam ko mga yung Poland kasi yung kaibigan. hopya eh. Poland ba
Poland yun? Oo, Poland. Hindi ba Poland yun? Hindi, Poland. Tapos ang kalaban niya si Eng Bitin. Oo, siyempre di nakita dahil Manu po eh. Okay. Hindi na ako sige. mag-contest. Sige. Pero yung Happy Poland Day po, lalo na sa aking ninong, yan, birthday niya, si Charge de Fer. Di ba? Happy birthday. Again. Ang bongga niya, Poland Day birthday niya, si Bartek Warsiski and his wife, Samantha. At meron din ako nakita kagabi. Sino? Hello, CRV. Si CRV. Parang sabi ko, alam mo yung peripheral vision mo? Parang makinang. May makinang. Parang may makintab. Bright future. May oily. In fairness, naka-powder. Naka-powder. Hindi, joke. Hello, CRV. Hello, CRV. Sabi nga rin ni Ma'am Charo Santos. Sabi niya, hindi na tayo natuloy ng lunch kasama ni CRV, ni President CRV. So, tinext ko siya. Sabi ko, CRV, sabi ni Ma'am Charo, mag-lunch na tayo at huwag ka daw mang-Indian. Kasi isang beses magla-lunch dapat kami. In-Indian niya kami. Nabaha daw siya. Kaya hindi natuloy. Nabaha siya? Sabi niya. May isang beses nakita ko. Siya, joyride. Oo nga. Nakita rin yun na ba? Nag-viral yung post niya na yun. Di ba, CRV? Ayan ang pinakamasipag na presidente po ng Hindi lang siya presidente. Di ba? Talagang masipag magbenta. Sales. Tapos pinupunta niya talaga lahat ng mga events na kailangan siya, mga awarding. Very masipag talaga. Masipag at mabait. Ayan. Next week pa yung sweldo natin. Madaling takbuhan. Pero siya, tatakbuhan ka rin. Good morning po, Good morning, CRV. We love you. I'm sure, nagre-react na yan. Diba? Tatlong sige, issues. CRV, ayan, lagi siya nanonood sa atin. Oo nga eh. Okay, Sige, issue number 1. Tapos na po yung pagbati, wala na akong mabati. Wala na. Issue number 1 po, patuloy pong nararamdaman ng mga mamimili ang epekto ng mataas na inflation at pagbaba ng purchasing power ng piso. Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA, ang halaga ng 1 peso base noong year na 2018 ay katumbas na lamang ng 73 centavos pagsapit po nitong April ng 2026. Bumaba ang buying power ng Philippine peso dahil sa tumataas na inflation na umabot na sa pinakamabilis na pagtaas sa loob ng 3 buwan noong nakaraang buwan. Kamustahin po natin ang lagay ng ating mga mamimili at ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga supermarket. At kasama po natin mamaya si Stephen Kua, ang presidente po and executive director of the Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Ayan, ang issue number 1. Ako, syempre, mga misis, makikinig yan kasi bilihin di ba? Tayo mahihilig pumunta sa supermarket, mag-grocery. Ako, yan ang happy place ko. Para sa akin, pag nasa grocery ako, gusto ko, full concentration ako. Iniusi-usi ko yung mga bagong mga produkto. I like going. That's my Disneyland, So, my ikaw happy yung place. yung tipong bawat aisle, susuyuri mo. Isa-isa. Ginaganyan ko talaga. And I've been doing the grocery since I was 14 years old. Wow. Kasi mami ko, hindi siya mahilig. Yung anak ko, nagmana Ako sa din, hindi lola. ako mahilig Ayan. Ayaw rin niya. Ako, yan ang happy place ko. Si Paulo rin, happy place niya yan. Kaya May sarili siyang card. minimum. Bare minimum daw sa kanya ako hindi yan. ko hilig yan. Ang hilig ko yung mga para mga DIY. Halimbawa, tuwa do it ako pag yourself. sa bahay. Sa bahay, kukumpuni ng bahay. Kaya siguro. Okay, issue number 2 naman po natin. Ngayong panahon po ng tag-init, usong-uso na naman po ang pagtatampisaw sa mga resort. Kasama po ang ating pamilya at barkada. Mga weekend outing na yan, di ba? At dahil po, ilang oras lang mula Metro Manila ang Batangas, naku, syempre, ang bilis yan ng unang takbuhan. Saan ka pupunta? Anong beach? Batangas ka agad. Kasi hindi mo na kailangan sumakay ng aeroplano o sumakay ng barko, di ba? Kotse lang in 2 hours. Alam ko yan, nagpupunta ko dyan. You've been Sa Fuego there? yan eh. Sa Fuego. So, pero, nako, kasabay po ng init ng summer, umiinit din po ang reklamo sa mga online booking scams na target ang ilang mga resorts dyan po sa San Juan, Batangas. Sa San Juan, Batangas. Kasi maybe because it's so near, accessible, ayun, di ba, maraming nag-inquire. So, maraming rin nasa scam. So, alamin po natin ang totoong sitwasyon at mga paalala laban ka dito sa mga online booking scams. Makakausap po natin ngayong umaga ang Chief Tourism Operations Officer ng San Juan, Batangas na si Elsie Iyas Sadsad. Ayan, pag-usapan natin kasi ang dami kong nabasa ng mga reklamo na nagbubook sila. Yung mga scammers, syempre ginagamit nila mukhang official Facebook page. Tapos meron pa yung 2 check marks, yung blue mark. Kaya ikaw, if you are a customer, verified, you would believe na verified dun di ba? So magbubook ka. So magbabayad ka, credit card mo, or whatever. Tapos pupunta ka na doon sa resort, only to find out
sabi ng resort, wala po kayong booking. Grabe. Di ba? So ayan ha, paalala, dahil nga summer vacation, marami pong nasa scam sa mga resort, sa mga bakasyon. Kaya makinig po kayo mamaya sa aming issue number 2. Very interesting yan, Patpi. Ito naman po, issue number 3 po natin, kailan po ang Pilipinas sa mainit na pagtanggap ng mga turista, speaking of tourism, ano? oo. Kaya patok pa rin ang linyang, it's more fun in the Philippines. Wow! Yeah, Eddie, wow. Eddie, wow. Pero talaga, it's more fun naman talaga in the Philippines, Oo. kaya nga ang dami nating tourist, ano? Correct. Malaki rin ang ambag ng turismo sa ugnayan natin sa ibang bansa. Pero paano kung mauwi sa tensyon ang isyong panggugulo ng ilang Israeli tourists sa mga lokal ng isa sa sikat na destinasyon natin, walang iba kundi ang Siargao Island. Ayan ang napandaan mo yan, di ba? Nag-viral oo, yan. nag-viral yung mga Israelis. Oo. Oo. Alamin po natin ang posibleng epekto nito sa relasyon ng dalawang bansa. Kasama po ang Deputy Chief of Mission ng Israel Embassy to the Philippines, si Ariel Seidman. Ariel Seidman, wow. Bagets na bagets, ha, si Ariel. At syempre, kasama natin siya ng live. Live, Oo. nako. Invited natin siya kasi may itsura ba yan? Gwapo ba yan? Bawal ang pangit sa atin, ha? Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, what outfit is he gonna wear? Oo. I said, just be your sexy self. So, Oh, tignan baka natin. naman naka-board shorts lang siya dito mamaya, pang Siargao suot niya. Anyway, magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:33 na po ng umaga. Alam niyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod po ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oras muli, alas 8:34 na po ng umaga. Narito na po ang ating sinundang pangunahing news ngayong Friday, May 8 na po, 2026. Isinantabi ni Vice President Sara Duterte ang mga spekulasyon na maaring maimpluwensya ng kanyang mga planong politikal ang pagboto ng mga mambabatas sa impeachment complaint laban sa kanya. Nauna na pong idineklara ni VP Sara na plano niyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. May mga nagsasabi na may mga mambabatas na maaring ikonsidera ito sa kanilang pagboto sa impeachment. Payo po ni Vice President Sara sa mga kongresista, bumoto ng naaayon sa kung may ebidensya at basehan ang hindi dahil sa mga aligasyon lang. Narito po ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Tinig po ni VP Sara. Isinantabi rin ni VP Sara ang mga usap-usapan na sinusuportahan ng mga kongresista ang impeachment dahil sa pangambang gaganti siya kung mananatili siyang maimpluwensya sa politika. Tiniyak niya na hindi siya mapaghiganting tao, kaya walang dapat alalahanin ang mga ito. Nilinaw rin niya na hindi siya nababahala sa posibilidad na maalis siya bilang Vice President. Maaari niya siyang tumulong sa kahit na ibang kapasidad. Pinuna naman niya ang mga pinapakalat na maling impormasyon tungkol sa kanya. Narito muli si Vice President Sara Duterte. Ang ginagawa ng mga kalaban na misinformation or disinformation para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, ano pa ba? Bobo ako, pro-China ako, ano pa ba? Incompetent, malabas din yan sa kanila. Dati, nagsasabi sila, brat ako, pero ewan ko, tumitigil na sila ngayon. Yun yung sinasabi ko. Basura na siya, pero syempre, dahil nakoconsume siya sa social media, para paboran yung narrative na gusto ng kalaban. Tinig muli ni VP Sara. Nasa The Hague, sa Netherlands, si VP Sara para bisitahin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, iniiwasan niyang talakayin ang tungkol sa reklamong impeachment laban sa kanya. Hindi niya alam ng dating Pangulo na may pangalawang posibleng impeachment.
Naisaan niyang pawawang mga positibong balita na lamang po ang marinig ng kanyang ama. Samantala, ibinasura po ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon na inihain ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio para pigilan ang impeachment proceedings. Ayon po sa Quezon City RTC Branch 81, hindi maaring manghimasok ang hudikatura sa pagtupad ng Kamara de Representantes ng kapangyarihang iginawad ng konstitusyon para magsagawa ito ng impeachment proceedings. Ibinasura nito ang plea for a writ of preliminary injunction laban kay Speaker of the House at ang Bureau of Internal Revenue Commissioner na si Carlito Martin Mendoza. Sa pamamagitan ng kanyang petisyon, nais po ni Attorney Mans Carpio na maharang ang House Justice Committee sa pagpapatupad ng mga subpoena at proceedings kaugnay ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Particular dito ang paghingi ng komite ng mga tax record at iba pang dokumentong may kinalaman sa kanilang mag-asawa. Sa desisyon ng korte, ipinagtibay nito ang subpoena powers ng komite. Ibinasura din ng korte ang argumento ni Attorney Mans Carpio na walang jurisdiksyon ang komite sa kanya o sa mga dokumentong may kinalaman sa kanilang mag-asawa. Ayon po sa RTC, sa Korte Suprema dapat inihain ang petisyon dahil kumikilos ang mga respondent bilang bahagi ng kapantay na sangay ng pamahalaan. Natawa ako dun sa sinabi ni VP Sara. Ano binabato nila sa akin? Bobo ako, brat, incompetent, siraulo. O tapos, ano pa ba sabi niya? Pero at least medyo tumahimik na yung pagka-brat niya. Tsaka the way she said it, parang sawang-sawa na siya, deadpan na siya. Umay na siguro din siya sa Umay na siya, correct. Samantala naman po, binuweltahan ni Senador Rodante Marcoleta si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson, Senator Panfilo Lacson, dahil sa pagdadawit nito sa kanya sa issue ng alocables. Sa isang privilege speech, inihayag ni Marcoleta ang kanyang pagkontra sa pagsasama ng kanyang pangalan sa privilege speech ni Lacson na naglaman ng bahagi ng report. Kaugnay po ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Iginiit ni Marcoleta na inililihis lamang ni Lacson ang investigasyon para pagtakpan ang malalaking personalidad na itinuturong mastermind sa malawakang korupsyon. Narito po pahayag ni Senator Marcoleta. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Para kay Marcoleta, malisyoso ang pagdadawit sa kanya ni Lacson sa pamamagitan lang ng kapirasong papel kung saan nakasulat ang kanyang pangalan katabi ng numerong 500. Sinabi kahapon ni Lacson na handwritten notes ito ng yumaong Public Works Undersecretary Maria Catarina Cabral. Sinabi naman ni Lacson na irerekomenda niya sa Office of the Ombudsman na imbestigahan si Marcoleta dahil umano sa natanggap itong 500 million pesos na allocables mula sa Department of Public Works and Highways. Nangyari daw ito noong si Marcoleta ang chairperson ng Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways na humawak sa kumpirmasyon na appointment ni Nooy Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Narito po ang pahayag naman ni Senator Lacson. Obviously, napagbigyan, care of na eh. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman, baka mayroong ghost doon, yun ang mali, yun ang illegal, yun ang criminal. Giit naman ni Marcoleta, hindi na bago ang ganitong taktika ni Lacson para sirain ang kanyang kredibilidad. Narito pong muli si Senator Marcoleta. Mula sa isang manipulated video noon hanggang sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kompletong dokumentong ipinakita niya kahapon. Pareho ang pamamaraan. Magtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan, at lilikha ng maling impresyon laban sa akin sa halip na harapin ang tunay na issue. Di na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Inirereklamo rin ni Marcoleta na ginagamit pa raw na dahilan ni Lacson ng interparliamentary courtesy sa pamamagitan ng Senado at Kamara, kayo sa loob mismo ng Senado ay hindi sila naggagalangan. Narito muli si Senator Marcoleta. Tila baga, meron siyang pinagtatakpan talaga. Taong bayan na po naghihintay, Mr. President. Hindi ba ang taong bayan ang pinagsisilbihan natin? Meron pa po bang tinitingnan siyang mas mataas sa taong bayan, Mr. President? Para ba sa kanya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika
Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating Chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal. Ngayon gusto niyang puntahan ang umunoy breakdown ng mga proyekto para malaman kung may mga ghost projects sa mga ito. Ayun po, tinig ni Senator Mark Coleta. So, hindi lang sa Kamara de Representantes, di ba? Si Congressman Leviste, inaaway sina Congressman Recto, tapos kung sino-sino pa, tapos pati sa Senado. Talagang mainit ang panahon, mainit rin ang bangayan talaga ng mga tao. Palitan na natin ang ating national sport. Kaya natin boxing. Boxing. Kasi lahat na lang may boxing sa Senado at sa Kongreso. At ang oras, alas 8:43 na po ng umaga. Nako, ito, boxing rin to. Ito interesting to, Pati. Interesting to. Siyempre, lalo na yung mga nanay, yung mga humahawak ng budget ng bahay. Weekend, usually, di ba, Weekend, mamamalengke ayan, na. mag-grocery, Ayan na, mamamalengke. oo. So makakausap po natin sa ating pagbabalik ang ating suke, si Steven Cua, ang presidente po at executive director po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Presyong bilihin. Sabi kasi ng DTI, price freeze muna. Pero hanggang kailan? Tapos kung mag-unfreeze, na kung gaano kataas kaya ang itataas ng ating baka biglaan. mga basic goods. Oh. Ayan, pag-usapan natin po sa pagbabalik po ng ASPS. Ayos, sa palagay nyo. Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:45 na po ng umaga. King's Herbal Plus, the most iconic and trusted food supplement brand in the market. Made from 100% natural and organic ingredients, it contains 80 powerful components, a blend of fruits, herbs, and vegetables carefully combined to create a dynamic liquid supplement that helps your body get the nutrition it needs to stay healthy. King's Herbal Plus is a proudly locally manufactured product. May kumpletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. At ang oras muli, alas 8:46 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom ang ating suke. Basta usaping bilihin, lalo na sa mga grocery, mga nanay, makinig po tayo. Walang iba kundi si Ginoong Steven Cua, ang presidente rin po at executive director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Good morning, Steven. Happy Friday and welcome back to ASPN. Good morning, sir. Good morning, Pat. Good morning, Ricky. Okay, Magandang Sir umaga. Steven. Ako, we had Brian Ang the other day and sabi nga natin, ang masaklap na balita, sinabi ng PSA, yung piso natin, katumbas na lang daw sa 73 centavos. Eh, tayo mga nanay, kami, sabi ko nga sa'yo, alam mo ito, happy place ko, supermarket. Kung yung dating 1,000 ko ay nakakabili ng 10 produkto na tig-100, iilan na lang, ibig sabihin na lang ba, 7 products na lang po yan dahil bumaba ang ating piso. Kamusta ang kalagayan ng ating mga supermarket? Marami pa bang namimili? Nagtaasan na ba ang mga presyo? Ikwento mo sa amin ang kalagayan ng supermarket. State of the supermarket address. State of the Sosa. Sosa. Okay, go ahead, Steven. It's business as usual, no? Wala namang pagbabago, wala namang panic buying, Wow. wala namang expensive buying, wala. It's business as usual, no? Kasi ang mga major manufacturers, no? We're talking mga multinationals, no? The big boys, no? The marketing leaders, no? Have not really adjusted their prices yet. No? That's why kasi sinasabi ng DTI na may price freeze, no? At may commitment from the big manufacturers, no? It's the small manufacturers who have already adjusted some of their prices, no? Which, to my mind, tama sinabi mo kanina, paano yun? Pag natapos ang deadline, May 10 man or May 15 or May 31, di ba? Alam mo, sabay-sabay ang taas, lalo walang choice ang mamimili, di ba? Correct. So, these small manufacturers, during normal times, they will only adjust prices if the big boys adjust their prices. Kaya lang, hindi na normal ang times eh. The cost of delivering, the cost of distribution now has gone up, and the cost of operations, production. So, nag-adjust na ng kaunti yung mga smaller players, no? Well, konti lang. Bakit? Kapag hindi nag-adjust yung big players, mawalan sila ng market share. Market the small share, players. correct. So,
they will adjust accordingly pag gumalaw na yung big players. So, ganun yun. Steve, no, that's why I'm curious also, since tumataas na nga yung presyo ng mga bilihin, even if paunti-unti. I mean, we were talking also to an economist the other day. Ang sabi po niya ay pwedeng magkaroon ng epekto ito sa behavior ng ating mga consumers. Kayo po ba sa inyong industriya, napapansin niyo na po ba na may pagbabago? Nababawasan po ba yung mga mamimili ngayon? Nagtitipid. Kasi even before this crisis, no, sa Middle East, no, meron ng, since September last year, yung investigation on corruption, no, sa flood control projects, no, medyo may certain, overing uncertainty, no, among business people and among consumers, no. So consumer confidence and business confidence was already down since last year, end of last quarter of last year, no. At tapos ina po ba tong, Middle East crisis, no, fuel energy problems, no, increase in price of energy, no, cost of energy. Ito pang pagsabog pa ni Mayon, no, nakasama, no. And of course, the effects, no, which brought down the power of the peso, no, versus the dollar. Okay. So Steven, when we were talking to Brian rin, sabi niya, yung mga big manufacturers, hindi pa sila masyado gumagalaw ng kanilang mga presyo. Pero sabi niya, once na lift yan, baka tumaas daw yung mga produkto ng 25 to 35 or even 40%. Do you see this coming? Do you see that they will be able to jack up their prices that big? Tapos, paano kaya yun? Kung yari dati ang sardinas, 15 pesos, kung 25% yun, edi mga additional 2 pesos or 2.50, magiging 17.50. Kakayanin ba ng consumer? Hindi naman ang taas ng sweldo ng sahod. I don't see that coming. Kasi, kasi the business people are prudent as well as, tacticians yan, no? Yeah. Kumbaga, kapag ganun kalaki, tinaas mo, mawawala ka ng merkado, mapupunta sa kalaban. Pinaghirapan mo yung market share mo, no? So normally, they'll just go in tranches. They'll start with a few of their items, those siguro prime, no? Selling to the people na hindi problema ang pera. And then the bigger sizes also, no? And then yung smaller ones, no? Yung pangmasa, and yung brands na pangmasa, later on, konti-konti. Siguro 2% lang, kung kailangan nila 25%. Hindi, ganun lang muna. Ganun lang muna. And later on, pahabol na lang. So they'll have to stretch that. They'll have to stretch their computations. Kailan natin mababawi yung losses natin during this time na nagtataas ang presyo ang cost of operations. Okay. So sir, dahil nga uunti-untiin, kumbaga nakikiramdam din po yung mga supermarkets at saka yung mga merchants, ano po yung aasahan po namin na siguro uunahin po nila yung pagtaas ng presyo? Is it mga sardinas po ba, mga delata? Ano po ba yung aasahan namin mga mamimili? Para ngayon pa lang siguro ay makapamili na kami. Okay, pricing is a management strategy. Nobody will let you know. Kung alam ninyo, upakan na ninyo yung mga products na yun, di ba? Uubusin na din sa shelves. Kaya nobody will let you know. Even them. Siyempre, nanguhuna, pati mga competitors nila, di ba? Ano kaya itataas ang ating competitor? Lalo na this competitor, let's say, has, 300 products, no, running around different 5 categories. When you say categories, tinapay, mantika, suka, kape, no? These are different categories. No? Kung ganun karaming categories ang engaged tong company to, ano ang unang itataas niya at kailan at how much and in all sizes ba? So, it's a strategy. It's a strategy. Okay. Nobody will let you. Yeah. Sir, let me rephrase the question then, since it's, you cannot. Historically po, what usual products are affected with the price increase during crises like this? Well, those which use more fuel, of course, number one. Number two, mas maraming imported ang raw materials, no? Kasi hindi mo na matiis yun. Nanghiram ka na ng pera siguro by this time, no? Because of the jacking up of the prices of shipping in these imported materials. So also your shipping, tracking,
and everything else that goes with customs, payment, and then everything else that goes with importing products, no? Given a soft peso, soft local currency, no? Okay. So Steven, ito ngayon, sabi mo nga parang business as usual, pero do you see from the manufacturer side na there's more, let's say, specials, bundling, discounted items? How are they moving their, let's say, yung close to expiration items already? Yung inventory ba nila luminipis? Kung dati-rate yung shelf nila ganyan kalaki, ngayon lumiliit na. Anong nakikita mo naman na mga medyo napansin mo because of the Middle East crisis, nagkaroon ng change yung landscape Very sa good, supermarket? Yeah, very good thing you brought up, Pat, no? The sale items, bundling, 20% off, buy one, take one, no? Nandiyan pa rin yan. Whole year round yan, hindi nawala yan, especially after the pandemic, no? Okay. But, not all stores carry that. Some stores don't want space to give up space for these items. Kasi yun na nga, ang point nila, di dapat pull out na lang ng supplier kapag malapit na expiration, pull out na lang nila pag mabagal, di ba? So, hindi lahat ay may sales section. That's why I keep saying, go to a supermarket which has, if you are price sensitive, choose your supermarkets, no? Go to those na may sales section. At marami yun. Normally, these are not the major players. These are not the big players, the national chains, no? Kasi they don't want to give up space for these things. Soli nyo, kunin na ninyo, suppliers. Ayaw namin ng ganyan, di ba? It needs up our space. Kasi space is money, no? Yes. Finite space sa supermarket. So, normally, it goes against the national players. Normally, I say, no? It's against the national players who have these sections. And minsan malalaking section yan. So, no-brainer. Nagtataas ang presyo ng bilihin. Eto, may mga buy one, take one na hindi naman about to expire next week, no? At minsan matagal pa, 6 months pa nga. Kasi mabagal lang ang benta, kaya nga sinisingin. Bina-buy one, take one. So, hindi naman ang reason, or they want to change packaging. Or gusto nga straight lita ng packaging. So they have to push out all these items kasi otherwise malilito ang tao. May luma pa, mas mabigat to. Bakit matimbang? Mabigat. Bakit may bago ng mas manipis or mas bawas ang timbang, di ba? So they have to push out these items quickly. Kaya may mga reasons na ganyan kung bakit nagsasila na hindi lang dahil malapit na expire. That's good to hear. Good to hear, no? Ito po, sir, baka naman meron din tayong magandang balita sa ating mga consumers. Masisiguro po ba natin na hindi po tayo magkakaroon ng shortage naman sa ating mga produkto? Lalo na po, di ba, hindi pa rin natin alam kung kailan po matatapos yung sigalot sa gitnang silangan. Well, it was good that government and media people like you were able to carry out the advice, no? Consumer advice not to go panic buying. Because of that, we do have enough supply. You will not see supermarkets with empty shelves or butas-butas, no? Because we gave the manufacturers enough time to import whatever raw materials they need and to be able to produce, no? So that hindi maubusan, no? And again, because of that, hindi tumaas ang presyo hindi nagpabilis ang nagtaas ang presyo ng bilihin. Dahil nga, medyo normal stream of supply and demand. Hindi yung biglang naubos sa mga stocks in the shelves of supermarkets. Oo. Steven, I was wondering, yung presyo ba ng bigas at asukal, kasi basic commodities yan, regardless of whether you buy it in the supermarket or the palengke, pareho, or mas mataas ng konti sa supermarket dahil may air condition, may kahera, paano yun? Yung mga bumibili, itlog, like ito, yung mga basic, ang itlog ba parehong presyo niyan sa supermarket at saka sa merkado, or iba? Itlog, bigas? No one size fits all this tanong na yun, okay? There are some supermarkets, because of volume, sheer volume, no? Delivery, ordering volume nila, mas mura sila kaysa sa palengke. Kasi palengke, tingi konti, di ba? How many trays lang pambenta nila, puhunan nila, limited, di ba? Now, there are some palengke naman, or some players, some vendors in the palengke that they have 5 spots within one palengke. And they have a different palengke. So, malaki na yung volume nila. So, again,
no one size fits all. No? Walang sagot na siguradong mas mura sa palengke or siguradong mas mura sa wala. Walang, Oo nga, no? it's not, there is no one supermarket which sells everything cheaper also. Kaya yung mga tanong, mas mura bumili. Kasi yung supermarket na yun, kailangan bawiin yung other items nila, doon mas may patong nila for other items. Kasi doon ka na mamimili ka na di ba? Kailangan bawiin nila. Pero yun na, that's why, only if you are very critical in choosing the products and the items that you buy, would you know na, ito mas mura dito. Pero mas mahal din na dito. Pero buti may oras ka to shop in different supermarkets. No? Kung may oras ka pa within one week or one to go shopping, yun na, alis umiikot ka talaga. Talagang, sabihin, umiikot ka not because sinadya mo, pero you have to go to that area. Talagang regularly you have to go to different areas. No, I asked that kasi 'di ba ang DTI sabi nila, ano yan kumbaga dapat pare-pareho, 'di ba? Yun ang mga items na hindi pwedeng umakyat. It's monitored by DTI. So that's why I was asking if it's the same kasi like sugar, where kunyari, let's say white sugar, 1 kilo is 100 pesos. So sa supermarket at saka sa palengke, I'm assuming dapat pareho kasi pareho naman silang white sugar. But sabi mo nga, no, one size doesn't fit all. So depende kung if you buy in a chain of supermarkets, baka mas mababa kaysa nga sa market kasi nga mga retail pa rin yung mga nagbebenta sa palengke. So it doesn't follow. Hindi yan na monitor ng DTI. Let me clear this for you. Yung pinanggit mo, rice, sugar, iba-ibang produce. These are produced. These are not manufactured. Okay. So, iba-ibang pinanggalingan yan. Iba-ibang manufacturers, iba-ibang farms, iba-ibang distributors, no? Ibang nagpa-market niyan. So, ibang pinanggalingan, hindi isang tao, hindi isang manufacturer. Versus processed food, particular brand, isa lang gumagawa niyan. Isa lang gumagawa. So, for those items na binanggit mo, no? Bigas, asin, no? Sukal, no? These are nagpa-price ceiling ang gobyerno, ang DA. Yeah. DA is telling DTI, please tell the public, ito lang dapat ang price ceiling. But this is not funny. Itong nag-push ng ating inflation, lalo na for last month, was rice. Oo nga, Samantalang we're fixing rice, right? Gusto benta ng gobyerno ng 20 pesos ang local at 50 pesos ang imported. No? Rice, and yet, it seems it's not working. Kasi yun ang nag-push ng inflation natin, number one. Number one na nag-push rice, di ba? So, yung other items now, let me also add this para for the education of the public. Yung SRP na, tinayo. Suggested retail price. Itinaguyod ng DTI, ang originator niyan, manufacturers. Sila rin. How does government know how much what goes into the manufacture of a tin of sardines or whatever? Ang nakakalap niyan, manufacturer. Now, the manufacturer came up with this tool called SRP many decades ago so that para mabenta yung brand ng kanilang produkto anywhere in this country, same price. Yun ang tinatanong mo, can I buy it the same price everywhere? It's kapag manufactured goods. Processed goods. Pero yung fresh goods, hindi pwedeng pare-pareho yan. Kaya sabi ko nga dati, hindi dapat SRP kapag asin, bigas, SPR sabi ko, suggested price range. Price, hindi naman pinanggalingan yan hindi naman iisa How can you ask, how can you say that itlog from Bantayan Island in Cebu is almost the same as itlog coming from Bulacan. Di ba? At saka yung sa sari-sari din po, di ba? Halimbawa sa mga palengke, may mga uso yung takal-takal, tingi-tingi. So, iba-iba talaga yung presyo. No? Ito po, Sir Steven, pinag-usapan po naman ni Patty, meron po kaming parang piso challenge. Dahil di ba? Ito po, dahil kayo dapat ang eksperto pagdating po sa presyuhan ng mga produkto sa mga supermarkets at sa mga tindahan, meron pa po bang mabibili ang ordinaryong Pilipino sa halagang piso? Kasi tandaan ko, may kanta pa nga si Ding Dong Abansado dati, di ba? 3.25 lang ang aking kailangan. Di ba? Pag tawag, 3.25 lang. Ang panukli sa sari-sari store dati, candy. Di ba? Ngayon po ba, may mabibili pa po tayong mga Pilipino sa presyong piso? Okay, funny you should ask that, Ricky. Just yesterday, I went the rounds of Baclaran. Pangmasa talaga. Sorry, Baclaran, these are pangmasa. And I was surprised to find that you could buy meal, toppings. Of course, yung sarap, di ko na alam. Pero siomai, pwede ka bumili ng toppings mo, siguro 2 piraso, with rice.
29 pesos. Okay. Can you imagine? I mean, if you are a daily wage earner, no? Yeah. And yung iba, nakita ko kumakain ng kwek-kwek, no? Yun na yung kanilang meal. Oo. Yung iba naman, mga tinapay sa mga panderiya, no? And a soft food probably in hand, no? Yun na yung meal nila, di ba? So, there are ways of getting around things, no? Nakita ko, nakakatawa ibanggitin, pero panties ng babae, 100 pesos. 20 pesos each. Baka disposable yon, Steven. Pero hindi pa rin Isang gamitan lang, wala na, tapon na. Disposable. Oo, disposable. Natawa ka. Hindi ko naman alam, pero I was surprised na tinaka. Yun ang, what I'm trying to emphasize. Oo. Ang layo ng range of prices and the choices people can make. Of course, ang layo, you have to go to Divisoria or go to Baclaran to buy these things. Oo, palengke. Again, yun ang kapalit. Yun ang kapalit, di ba? Pero wala nang piso-piso. Kasabagay kasi sa supermarket, Steven, when you buy candy, you cannot buy tingi-tingi, di ba? Dapat nasa pack. Pero pag pag-iikot mo sa mga sari-sari store, nakakabili pa ba ng may pisong candy pa ba? Yes, kahit Meron? sigarilyo, isang stick lang. You can buy one stick. Oh, sigarilyo, piso. So, meron. Ibilang vendors na nagbebenta niyan, no? So, mga sari-sari store, they still sell. Kaya tingi-tingi talaga. Tingi-tingi. Oo, tingi-tingi. May piso pa rin. May piso pa rin. Okay, so yung piso natin, hanggang kailan kaya siya, magiging, sabi nga, so 73 centavos eh. Baka next year, 50 centavos na lang yan. So, thank you very much again, Steven. Thank And you, sana nga, Steven. maraming mag-grocery shopping this weekend para talagang malago pa rin ang ating ekonomiya. Thank you very much. Let me just also correct. I'm Sure. not the president anymore, no? Ah, you're not Kumbaga, I'm anymore. the executive director of Pag-asa Association. Oo. Pag-asa. So, Oo. after so many decades of being in my position, I said, kung matuloy itong association na to, someone has to take over, my successor. So, dalawa na naging bagong president, no? Iba na yung president. Si Michael Chodoro na ang president ng Michael Chodoro. Pag-asa. Oh, is he related to Secretary Gilbert Chodoro? No. No. Sige, we will try to invite him. But siyempre, suki ka na eh. Kaya alam mo na yung mga tanong namin eh. Kayang-kaya mo nang sagutin. Maraming salamat, Steven. Happy Friday to you. Happy weekend, sir. Ladies. Okay, si Steven Kua po, Executive Director po ng Philippine Amalgamated Supermarket Association. At ang oras, alas 9:05 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. At ang oras muli, alas 9:05 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Miss Elsie Iyas Sadsad. Siya po ang Chief Tourism Operations Officer mula po sa San Juan, Batangas. Kasi marami pong nasa scam sa mga resort dyan sa Batangas. Ayan, kamustahin natin sila sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:08 na po ng umaga. Summer mode on. Ka-flash, handa na ba kayo mag-splash into summer? Kami na po ang bahala sa delivery ng inyong essentials. With free pickup anywhere and convenient payment options, mas hassle-free ang bawat padala. Just enjoy the sunshine and feel the flash. Oras muli, alas 9:08 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Miss Elsie Iyas Sadsad. Siya pong Chief Tourism Operations Officer mula po sa San Juan, Batangas. Magandang umaga po, Miss Elsie, and welcome po sa ASPN. Hello po, mabuhay. Magandang umaga po sa atin sa ASPN at sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Ayan, Miss Good Elsie. Good morning talaga. Ngayon weekend. Kaya sabi namin, nararapat namin na i-discuss po itong issue na ito dahil weekend, baka marami pong may plano pumunta sa Batangas. Alam naman po natin, ang Batangas, maraming mga beach. It's just 2 hours away. And yet, unfortunately, we read some articles, may mga na-scam na mga potential turista, no, local tourists na who were planning to go to Batangas, only to find out yung binook nila online, pagpunta nila sa resort, ay wala daw yung reservation. So ano po ang nangyari dito? Paano po may mga ano pa daw verified account kasi may blue check. So akala nila totoo. So take us through the process. Ano nangyari? Paano yun na-discover? Gaano kadami na po ang naapektuhan? Kayo po magkwento na, Miss Elsie.
Okay po, unang-una maraming salamat po sa pagkakataon na ito para mulit-muli po ay maihatid natin ang babala sa ating mga turista na gusto pong mag-relax. Ngayon po, actually we started po na nagkaganito ang Scammer 2024 nung nagkaroon po kami ng first na scammer na problema dito, and hanggang ngayon po ay isa po ito sa challenge na kinakaharap ng bayan ng San Juan at ng turismo ng aming bayan. Ang ating pong mga resorts ay may kanya-kanya pong page sa atin pong sa Facebook. Subalit ang karamihan po na ginagawa ng scammer, nagagawa po sila ng mga fake pages. Okay. Ano po, at nag-o-offer po sila ng mga discount, 50% off. Minsan po, with that 50% off, free pa po ang breakfast, free pa po ang dinner, at napakadali po nilang umoo sa lahat po ng hinihingi ng mga turista. Ayun. For example, pwede po ba kami mag-add ng room? Pwede po ba kami Extra mag-isama bed. po kaming bata? Ganito po. Oo. Lahat po yon ay binibigay kaagad. Tapos humihingi po agad sila ng down payment. At sinasabi po nila na para hindi po magkaubusan kasi halos po libok na yung summer, mag-down na po kayo para po ma-reserve na po kaagad yung room. Pero wala pong naganap na any reservation pagdating po ng turista sa resorts. Wala pong booking at wala pong reservation. Ito pong Facebook page, ang isang resort po, halos ang dami na po kaagad na dummy or fake account. Sinasabi po natin na kapag may legit, may blue check, legit po kaagad ang Facebook page na iyon. Subalit hindi na po ito ngayon Applicable. pwede nating pagkatiwalaan. Correct. It's because mas marami pa pong followers ang mga fake account. Ay, naku. Mas marami pa pong lahat po halos ng kanilang pictures, ginagaya po nila. Lahat po ng mga amenities ng resort, ipinopost po nila. Nakikipag-usap po sila actually. Kapag tinatawagan, nakikipag-usap sila. Yes po. And very sadly po, meron pong Filipino na mga kausap. So, nung una po, lumapit po tayo sa Cybercrime Division. Sinasabi po nila na marami rin po na mga fake account na gumagawa nito sa ibang bansa. Pero nitong lately po, nung nakikipag-usap na sila sa mga clients at sa mga turista, lumalabas po na may mga Filipino po. May follow-up question lang there, Miss Elsie, is sabi mo nga, no, itong mga fake accounts, mas marami pa silang followers. Yet, hindi ma-take down yon kasi alam naman po natin na fake. Walang tulong pwede either the government or the platform itself, kung Facebook yan, Meta, para i-take down, para sabihin na hindi yan ang tunay na account. Wala pong ganon? Meron po. Ginagawa na rin po natin ito, ma'am. Ano po? Ako po ay lumilibot sa mga resorts upang magbigay po ng advices. Pag may nababalitaan po ako na magandang gawin, pinupuntahan ko po sila. Yung kinakausap ko po yung resort, sinasabi ko lahat ng employees sabay-sabay na i-report ang fake page. Yes po. Tunay naman po na nadadown. Nadadown. But unfortunately po, ma'am, kinabukasan, mas marami pa po ang nabubuhay. Ay, sus, parang mga kabuti pala yan, no? Yes po. Kasi madali po kay Facebook gumawa muli ng account. Correct, yeah. And lately po, ma'am, ang sinasabi, bumibili na sila noong pong mga account na maraming followers, na may blue check, and then pinapalitan na po lamang nila yung pangalan nila. And unfortunately, ma'am, kahit po hindi personal name, ginagamit nila yung name ng kanilang resorts, ng mga resorts, ay po pwede po ito mapalitan sa Facebook.
Naku, nakakagigi. Iisa na lang po siguro, ma'am, yung ating ginagawa. Maraming salamat po sa tulong nyo. Yung awareness campaign Correct, po sa lahat yes. po na magbubuk. Oo. Kasi very excited sila dumating sa beach. Oo, di ba? Looking Actually, forward, Oo. pinag-ipunan. pinag-ipunan at hindi lamang po yung mga high-end resort po namin, unfortunately, ay nape-fake po. Kaya malaki pong pera yung nasasayang. And hindi lamang po turista ang nananakawan dito, ma'am. Oo. Even po ang mga resorts. Kasi ma'am, dapat book na nila yun eh. Correct. Dapat kanila na yung Lost bisita. opportunity, no? Nawala yung oportunidad. Yes po. Opo. Ay hindi po yun nabibigay kasi po ay yun nga po, fake Naunahan, ang correct. dumadating. Okay. At galit na galit. Ang aming pong ecological fees sa San Juan ay 50 pesos. Oo. May nagpe-fake na rin po. Pati yung last ecological po na fee? dumating, 7,000 pesos ma'am, binayadan. Wow. Oh my gosh, from 50 pesos naging 7,000. Oh, grabe mga scammer. Nakakainis na yung mga scammer kasi ang mga scammer, mga ano yan, mga magdanakaw. Oh, ay, naka- Isipin mo tayo, oh. nagtatrabaho tayo na marangal, naghihirap tayo mula umaga hanggang gabi, no? Tapos yung iba talagang aanuhin ka lang, nanakawan Lolokohin ka ka. lang, lolokohin ka ng- of your hard-earned money. So ito ma'am, nabagit nyo nga na hindi na to bago, matagal na to. Ang curious lang po kami dito, wala pa po ba tayong napanagot? Kasi nakakainis naman, di ba? Sabi nyo nga, you will report, iti-take down ng Meta or ng Facebook yung kanilang account, pero bukas, mas marami pa ulit ang susulpot. So wala po bang nananagot? Kaya I feel Patuloy po yan kasi sabi nila, ano ba namang magagawin sa amin? Hindi po ba kayo nakikipag-ugnayan halimbawa sa ibang ahensya po ng ating gobyerno like halimbawa the NBI or the DICT para po may mapapanagot kasi unless po na meron pong naghumihimas sa bakal na rehas, patuloy pa rin po tayo sigurong mai-scam. Yes, ma'am. Ginawa na po natin yan. Mayroon po dito na San Juan Resorts Association and associations of Hugong Laia Resort Owners. Sumulat po tayo sa Meta. Pero hindi po tayo nabigyan ng pansin, unfortunately, sa Meta. Okay. The Cybercrime Division, nakikipag-ugnayan din po tayo. The same question po ang sinabi namin nung nagkaroon po last time tayo ng meeting. Ang kailangan po kasi sa Cybercrime Division ay yung mismo po na victim ang mag-report. Kami po ay nagsasabi lamang or nagbibigay lang po kami ng mga ng reports na may marami pong nagkakaroon ng scam dito po sa San Juan. Pero sabi po ng ating Cybercrime Division, dapat po ay yung victim. So according to the report, ma'am, mayroon po na if I'm not mistaken, 25 na cases sila, pero hindi po tumuloy ito. Kasi madami po kasing, syempre po siguro, sa part po ng turista, kailangan po nila pumunta dito sa Batangas. Opo, sa Batangas, bumalik sa court, something like that Hassle, po. Siguro po kaya hindi po sila tumutuloy. So, Miss Elsie, ito, dyan lang po sa inyong bayan, sa San Juan, Batangas, ilang resorts po pinag-uusapan natin? At ano po ang pwede naming mga gawin? Kunyari ako, interesado na ako ngayon. Anong mga dapat hahanapin ko? Paano ako magbubook? Kailangan tawagan ko pa yan. Baka pati yung phone number, fake na rin, no? Yung website. Yes. So, baka hindi rin naman ako mapunta sa legit. So, ano ang tips po ninyo para po to ensure na diretso po kaming nagbubook sa tamang resort? At ilang ang resort po ang pinag-uusapan po natin? Diyan lang po sa inyong bayan, sa We San have Juan. 200 plus resort. Wow, ang dami pala. Opo, Kaya marami. pala. Opo, 200 marami plus. po kaming resort, ma'am. Okay. And ang akin po laging sinasabi ay before po mag-book ang ating pong mga turista, mag-legit check. Meron po kaming Tourism of San Juan, Batangas Facebook page. Na dito po lahat ang mga legit accounts, legit Facebook page, at ang mga phone number po na kailangan nilang tawagan. Meron din po kami ditong mga registered help guides. Sila po yung tumutulong para po i-book yung mga walk-in natin at yung mga humahanap ng mga resorts nila,
in accordance po doon sa mga gusto po nilang klase ng resorts. Kung gusto nilang may pool or hindi, they are legit and registered health guides na pwedeng makatulong po. Ayun. So, And yung sa- ang tourism of San Juan, Batangas, ma'am, ay 24/7. Nakalagay din po diyan ng aming Diyan. phone number. Pwede po yung tawagan. Wonderful San Juan Facebook page and Tourism of San Juan Facebook page. Huwag na po sana tayong maging ma'am, doon po sa Facebook page ng mga resorts, huwag po tayong maging kampante. Dahil kahit po mga manager, nakukuha na po nila yung mga pictures, ma'am. And even grabe. po yung bank account, nakalagay na rin po ay ang kanilang resorts name. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Napapalitan po Paano? when it is online payment, ma'am. Napapalitan yung alias. Nakakapag-type sila ng bagong name. Account name. Pero Oo. hindi na siguro po napapansin. When they transfer, lalabas talaga doon yung Pangalan. number lamang at hindi yung full name. So hindi mo na po mababasa Kasi mayroong A ... something like that. O, Doon sa ano yun? Sa Gcash. pag-Gcash? online, ma'am. Pero meron ma'am kaming case na nasa labas sila, nasa mall, ay pumunta sila mismo doon sa bangko at doon po sila magde-deposit ng payment. At nalaman nila sa bank, ma'am, this is not the official name of this account number. So yung mga ganun ang mahuhuli. Pero Yes po. Miss Elsie, so ang suggestion nyo, wag na lang kami dumiretso sa Facebook page nitong mga resorts. Mas mabuti pumunta sa inyong website, sa San Juan, Batangas website, para doon namin makikita at nandun yung mga links na tunay nitong mga resorts na ito. Mas maiging ganon, mas safe. Yes, ma'am. Super safe po yun kasi makikita po natin yung kausap ninyo. Madodouble check po natin kung ito po ba talaga yung legit page ng Facebook ng resort na kinakausap natin. Sana ma'am, hindi rin kayo ma-hack. Sana po hindi rin po kayo magaya kasi paano kung meron din po ako talaga, narinig ko, scammer ako. Di ba? Ano kaya kung gayahin ko naman yung Facebook account nyo? Sana po you have a system in place, no? Maprotektahan po, no? Natatakot din po ko. Pero ma'am, alam nyo yung mga fake accounts, hindi ko nakikita kasi minsan nakablock kami. Ma'am, siguro, so ngayon nga po, Matalino sila, ma'am. Magagaling po mga sila. scammers talaga. sana gamitin nila yung talino nila sa mabuting paraan, ano? Hindi na lang sa Kaya ganyan nga po, nanluloko hindi ka sila ng tao, naaawa, ma'am. nakakainit ng Meron ulo. kaming, okay lang ba magkwento ako ng maliit, ma'am? Go ba ahead, kaming sige. oras? Meron, ma'am, kaming anniversary nung mag-asawa, pinag-ipunan nila yan. Wala silang sasakyan. Nagbiyahe lang sila from somewhere out of Batangas going to the resort. Pagdating po nila, walang booking. So, ibig sabihin, ma'am, talagang hindi po naaawa tong mga scammer na ito. Grabe, no? Doon sa mga tao po na gusto lang mag-relax. So, saan with po? with the issues that we're having right now, gusto nila mag-relax. Okay, ma'am. Pero, Question na lang po, no? So, ano po, bukod po sa inyong website, may mga marirekomenda po ba kayo na mga ibang sites? And for example, kung bagitin ko na lang, Patpi, no? Ang May mga ang uso Agoda. ngayon dyan, yung mga trip.com, Agoda, booking.com. Yes. Booking.com, nakwento ko dati kay Patpi, na-scam ako dyan, na meron namang booking, pero hindi siya yung nasa picture talaga. Kaya napakalungkot ko. At ang booking.com, I'm sorry, pwede kaway-kaway po sa booking.com, hindi sila sumagot na sa mga inquiries ko after. Ibig So, ano sabihin pa po, po- ma'am, yung ibang mga talagang trusted po na mga booking sites naman? ang sabi po sa akin, according to the resorts, kasi sila po yung on hand dito, yung Agoda daw po ay na ginagamit nila is safe. Oo, yun. Ganyan ang ginagamit. Meron na rin po ang mga resort na sariling web account, hindi po Facebook account. May sarili na silang page na pwede po doon sila magbayad. Sa ngayon, ma'am, ang amin pong ibinibigay po na suggestion and advice
ay kung maiiwasan natin mag-book sa Facebook, ay huwag muna Facebook po. talaga. Oo. Iwasan na lang ang Facebook talaga. Tapos yun na nga, I think no, based on what you were saying earlier, if it's too good to be true, magduda ka na. Kung kasi lahat yan may charges, lahat ng galaw mo sa resort, maski na sabihin natin budget yan, 'di ba, extra bed, 'di ba? Ang pinakaano na lang breakfast. Pero ang breakfast, may ano yan may option normally yan Gusto niyo ba ng breakfast? Tsaka hindi no such thing as free, 'di ba? Babayaran mo pa rin 'yon. Yun nga lang, kumbaga, choice mo kung meron kang breakfast included or breakfast without. So, ako, I guess, if it's just too good to be true, yung mga masyadong maraming freebies, nako, magduda ka na talaga, Ingat mag-ingat-ingat. na. Correct, no, Miss Elsie? Yes mo, totoo po yun. And ang ating pong mga resort, ma'am, nagbibigay rin po sila ng babala. Ano po? Actually, ma'am, yung resort natin, nagpunta rin na rin po sa CICC to ask help para po dito. Kaya po, huwag po tayong maniniwala doon sa mga tama po kayo, mga too good to be true. Kasi sila po ay kausap ng turista hanggang resort. Alam po nila, pagdating nila sa gate, black na po agad sila. Nako. Okay. So, along the way, ma'am, nakakausap pa. Saan na po kayo, ma'am? Ayun Ilang naman. minutes na po kayo? Ma'am, lumiko ka na dyan. Oo, Nakikita diba? mo yung puting gate na yan. Huwag ka dyan. Doon ka sa kabila. Anyway, but Okay na, kung nasa saan. Pero pag sinabi po, okay po, nandito na po kami sa resort, ibablock na po kayo. Iba-block na, oo. Grabe. So, my last question, Miss Elsie, kamusta naman ang negosyo? Despite these scams, marami pa rin hubang nakakapagpunta, nakakapagtangkilik, buhay na buhay ba ang turismo dyan po sa inyong bayan? Opo, nakakalungkot man po at marami po ang na-scam. Pero patuloy po ang Bayan ng San Juan sa pagbibigay po ng magandang serbisyo para sa turismo ng aming bayan. Kaya po ako ay patuloy na humihingi ng tulong sa lahat po about this para po sa awareness campaign ng mga scammer. Actually po, ang Bayan ng San Juan ay naging top 1 sa tourist arrival po noong Holy Week sa buong province of Batangas. Kaya kitang-kita po dito yung kasabikan ng mga turista na dumayo po at bumisita po sa aming bayan. Tawag po namin dito, #Wonderful San Juan. Wonderful. Wow. San Juan. Maybe before we Nako. let you go, Miss Elsie, one more time, please tell our viewers kung anong website ninyo para kung interesado sila magpunta ngayong weekend, saan po sila dapat mag-check ng inyong mga resorts? Yes po, maraming salamat po. So sa ating pong mga turista na gusto pong bumisita at mag-relax sa Bayan ng San Juan, ating pong ibisitahin ang Tourism of San Juan Facebook page. Nandito po lahat ang mga registered health guides, registered resorts, registered tourism establishments po ng Bayan ng San Juan. You can check their number. Pwede po ninyo silang tawagan. You can check po their Facebook page and their account. They are all legit po. At registered po ito sa Bayan ng San Juan. Mayroon din po tayong LGU of San Juan, Batangas Facebook page na tumutulong po at makikita rin po dito ang aming pong mga resorts. So patuloy po kaming nagbibigay po ng advice or babala sa lahat ng bibisita. Huwag po tayong magpadala sa mga promotion, especially po ngayong summer season. Kokonti po ang mga resort na nagpo-promo kasi sila po halos ay fully booked. Hindi rin po sila humihingi ng full payment Ayun. upon booking. Ano po? So, yun lamang po, maging mapagmatsak po tayo at ingatan po natin ang pera na ating pong pinaghihirapan. Maraming salamat. Okay, nako, maraming salamat po, Miss Elsie, at sana po talaga patuloy na lumago po ang turismo dito sa ating bayan, sa ating bansa at sa bayan po ng San Juan. Thank you very much. Thank you, At ma'am. happy Maraming weekend. salamat po. Thank you, ma'am. Kita po tayo dyan sa San Juan. Oh, okay, ayan Halika na. po kayo, Meron ka bisita nang po nakuha kayo. customer. Sige po. Thank you. At ang oras, alas 9:28 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Dumating na po sa Lapu-Lapu City, Cebu ang iba't ibang mga pinuno sa Asia
Manila para sa 48th Association of Southeast Asian Nations Summit. Pinakaunang dumating, nako, ito social na social talaga. Si Papa Sultan. Ang Brunei Sultan na si Hassanal Bolkiah na nakita siya mismo ang nagpipiloto ng kanyang private jet. Di ba? Astig na astig. Di ba? Sinalubong ang mga pinuno pa ng opisyal ng Pilipinas, kabilang po si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Cebu Governor Pamela Baricuatro, Lapu-Lapu City Mayor Maria Cynthia Chan, at ang Presidential Protocol Chief Rachel Quinones. Idinaos ang 48th ASEAN Summit dito po sa bansa habang hinaharap ng rehiyon ang pagtaas ng presyo po ng langis, bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Inaasahan naman magiging bahagi rin ng mga talakayan ng issue tungkol sa tensyon sa South China Sea. Plano po ng mga pinuno ng ASEAN na maglabas ng contingency plan na nagpapatibay sa international law, soberanya at kalayaan sa paglalayag. Tinitignan ito bilang patagong pagpuna sa Estados Unidos, Israel at Iran dahil sa giyera sa gitnang silangan na nakapaminsala sa mga ekonomiya sa rehiyon. Ilalatag umano sa isang deklarasyon ang krisis sa pagharap sa mga energy shortage at iba pang problemang dulot ng giyera. Ayon naman po sa Department of Foreign Affairs, kasama sa summit agenda ang Code of Conduct para sa South China Sea, bagamat wala naman anilang inaasang maisa sa pinal na kasunduan sa puntong ito. Samantala, nagkasundo ang Cambodia at Thailand na ipagpatuloy ang direktang dialogo at iwasan ang mga hakbang na maaring magpalala ng tensyon kaugnay ng kanilang border dispute. Nagkasundo ang dalawang bansa sa isang trilateral meeting na nangyari rin sa ASEAN Summit. Ayon po kay Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang nagsilbing chairman ng kasalukuyang ASEAN Summit, binuksan ng Pilipinas ang pag-uusap sa pagitan ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul. Sa loob po ng ilang dekada ay paulit-ulit nang nahaharap ang Cambodia at Thailand sa tensyon sa pinag-aawayan nilang border areas. Makailang beses na rin po itong nauwi sa banggaan ng kanilang puwersang militar. O, di ba? Ang dami talaga nag-aaway-away. So, buti na lang, si President Bongbong Marcos nag-referee. Na ano niya, na kausap niya na silang dalawa, ang Thailand at Cambodia, mag-usap. Diba? Ceasefire muna, wag muna mag-away-away. Napaka-diplomatic pa rin ng ating Pangulo, di ba? Samantala naman po, kinundina ng mga mambabatas mula sa 5 distrito ng Batangas, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, dahil sa mga aligasyon nito labang kina Executive Secretary Ralph Recto at sa asawa nitong si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Ito ay sina 2nd District Representative Jervil Luistro, 3rd District Representative King George Collantes, 4th District Representative Amado Carlos Bolilla IV, 5th District Representative Beverly Rose de Machua o Di Macuha at 6th District Representative Ryan Recto. Inihain nila ang House Resolution number 994 kung saan tinawag nilang walang basehan, malisyoso at irresponsable ang mga aligasyon ni Leviste. Binigyan din nila na may kalayaang maghayag ang mga miyembro ng Kamara pero hindi ito dapat ginagamit para sa mga espekulasyon, pasaring at walang kaingat-ingat na pahayag. Pinupuntirya po ng 5 mambabatas na ito ang privilege speech ni Leviste noong Martes, April 5 kung saan inakusahan niya si Executive Secretary Ralph Recto ng pakikipagtulungan kay CSW Party List Representative Edwin Guardiola para sa pagkatong pondo para sa kampanya ni Vilma Santos Recto at anak nitong si Luis Manzano. Ayon po kay Leviste, base sa kanyang pagtataya, gumasa si Guardiola ng 1 billion pesos para suportahan ang kandidatura ng mag-ina. Pinaalis sa mga aligasyon ni Leviste mula sa record ng Kamara. Samantala, ibinunyag naman ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin na galit si late 4th District Representative Richard Gomez kay Leviste. Anya nais pang lapitan ni Leviste si Gomez pero sinuway niya ito at sinabihang baka magsuntukan pa siya o masuntukan pa siya ng naturang kongresista. Hindi naman nilinaw ni Garin kung bakit nagalit si Gomez kay Leviste. Pinaniniwala ang dali ito sa pagiging malapit ni Gomez kay Vilma Santos Recto. Ano ba yan? Ano ba yan? Daming Grabe. init ng ulo. Ang daming cast of characters. Oo, kasi Grabe. init ng panahon. At ang oras, alas 9:33 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin ng IMAC UPVC Roof Corporation.
absolutely rust-free. IMAC at ang oras muli. Alas 9:33 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap po natin si Ariel Seidman. Did I pronounce it correctly? Seidman. Deputy Seidman. Chief. Seidman ba o Seidman? Any daw. Any will do. Ariel Seidman, Deputy Chief of Mission, Israel Embassy to the Philippines. Ayan, meron tayong foreigner. Nako, Inglesan ito sa pagbabalik po ng ASPN. Ano, sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 9:36 na po ng umaga at kasama na po natin sa studio live, isang dayuhan. Afam. Ariel Seidman, Deputy Chief of Mission, Israel Embassy to the Philippines. Good morning, Ariel. Good morning. Good morning. Welcome to the studio and welcome, of course, to the Philippines. Yes, Thank you very much. How long have you been in the Philippines? Been here for 2 months now. 2 months. Just 2 months. Yeah. Just 2 months. And how long have you been in Manila? 2 months. Just also 2 months. Yeah, you first haven't time. been outside Manila? A little bit. Makati. No, not. I mean, no. in The Metro Manila. provinces. Yeah. No, not yet. I ask you that because there was a viral video that went around of some Israelis who got into like an altercation with some of the locals in Siargao, Yeah. which is a very popular island known for its surfing, the food, and a lot of foreigners like that place because it's very rustic. So my first question, how did you react when you found out about this? You being from the Israel Embassy. Yeah, so obviously Siargao is a very popular island with Israelis, or I think with young tourists in general, but Yes. very much with Israelis. And these stories started last year. A lot of the videos that are circulating now are actually stories from last year. And I think there was also a story this year. There was some article about 2 kids that got arrested for jumping off a bridge into the river. And I mean, it's young kids. And of course, the places like Siargao, which become very popular. Yeah. And this is everywhere in the world. I mean, I served in Thailand before and in India. Yeah. And you have these small local communities that get an influx of tourists. And then there's kind of a clash with the tourism and the local population. Yeah. And tourism is always a double-edged sword. Yeah. Because on the one hand, of course, it brings money to the island, right? Yeah. It brings a lot of needed businesses. And on the other hand, there's always a clash with the local Locals. culture. Yeah. So there have been a few stories. We actually looked into it, and as far as I know, there have been two cases that were reported. But we see a lot in social media, and part of what social media does is amplifies interesting stories. And this seems like an interesting story, yeah. But I mean, just to make it very clear, we have tens of thousands of Israelis that visit the Philippines every year. Yeah. So there have been one So or two. are you saying that it's an isolated case? Yes, or very much isolated so. cases? You feel Very that much it's so. isolated yeah, cases? very much so. I mean, it's a few cases. It's young kids, usually in their When early you say 20s. young, like how young? Early 20s. Oh, early 20s. Yeah, so they're backpackers very often. They just finished But I also asked that because I saw the ambassador. She made a remark. She said that she's not going to tolerate it. So if this Israelis, cause trouble, they're going to be reprimanded. Is that as far as how it goes? They'll just be reprimanded? Look, this is they should be dealt with according to the local law. We don't interfere. So okay. whatever the local authorities, Yeah. decide to do, whatever local courts or police, Yeah. of course. Actually, we have a police attaché who covers Southeast Asia, and he will be there very soon to meet with the local police and offer in some Siargao. support in Siargao, to offer some support and see how they can assist if Okay. necessary. Maybe it's not necessary. I mean, maybe Yeah, the police yeah. can just deal with it and Okay. whatever it is. So of course, us as the embassy, I mean, we don't tolerate this. Yeah. Whoever misbehaves needs to be dealt with. We do hope, though, that people understand that these are isolated events and it's Yeah. not to do with tourism in general or with Israelis in Yeah. particular. Okay, so as you said, there are tens of thousands of Israeli tourists who visit the Philippines, right? And this is like an isolated case. But are you not concerned? How does the embassy actually deal with a lot of misinformation? Because as you said, isolated cases like this get amplified by social media. Have you tracked any disinformation campaign against Israel using isolated cases like this one? Yes, so I mean, there were a lot of things. There were a lot of stories going on in social media, and there's a big blogger, which I can't remember his name, who was talking about a post that was allegedly written by Israelis. It was a very nasty post towards Filipinos and degrading.
But then, I looked back at the original post. I tried finding it, and I looked it up. It was an IG, and it's a fake account. I mean, it's an account with 2 or 3 followers. It's a Yeah. blocked account, so I can't even see what's on there. But somebody took a snapshot from whatever that account wrote, and then, a very popular blogger kind of spoke about it, and that became viral. And I don't know who's behind this, but clearly it's not, not an Israeli or somebody's writing this. Yeah. And the other thing is that a lot of these posts that we see, especially on TikTok, but not only, TikTok? Yeah. if you scroll at the end, they're signed by Philippine-Palestinian Solidarity Campaign. So what I'm trying to say is that there is a pro-Palestinian group or agenda over here that's using these isolated cases to try and drive a wedge between Israel and the Philippines. Yeah. And again, I'm saying there are cases that need to be dealt with. Yeah. Right? So these children, And adults. there has to be somebody accountable. Yeah, You're holding these them people accountable. have to be held Okay. accountable, but it is being used by some pro-Palestinian wedge. campaign Yeah. to drive a wedge. And this is what I would like, I'm happy to come here because obviously in social media, people Yeah. can write whatever they want, but Yes, then yes. traditional media or But- larger networks have some kind of way of verification. Yeah, but in general, what is the relationship between, let's say, the Philippines and the Israelis? Of course, us, the Philippines, we welcomed the Israelis many, many years ago. That's why visa-free to go to Israel. Yes. But is it, would you say it's a mutual admiration for both citizens, Yeah. the Filipinos and for the Israelis, that they like each other? Do they get along naturally? Because I was reading some of the comments and they were saying that, the Israelis who are in Siargao, because maybe they feel superior because of the color of their race over the Filipinos who are darker in color. In general, how would you assess the relationship between Israelis and Filipinos? So first of all, I will go back to what you said. And during the Holocaust, President Kazan at the time took a decision to save Jews, from the Yes. Holocaust, and he saved 1,300 Jews. So that was kind of the beginning of the relationship with the Jewish nation. I don't know if you know this, but during the inception of the State of Israel, there was a vote in the UN, and the Philippines Yes. was the only Asian country that voted for the establishment Carlos of the State Romulo. of Israel. Yeah, Yes. so this relationship really starts from the beginning, from the inception of Israel. I will also say that in Israel there are about 30,000 OFWs. In some fields, some of them work, a minority of them are working in hospitality, most of them are caregivers. Yes. They are the most popular caregivers in Israel. Oh. They are highly people want them. Everybody wants to have a Filipino worker as opposed to other nationalities because of the compassion, because of the love, all of these traits that Filipinos have in general, right? Warmth. Yes. I was actually preparing for this interview, and I was reading an article about a guy called Ferdinand, I think. Not Marcos. Not Ferdinand Marcos. No. He was the caregiver for our president, Shimon Peres. Yeah, but nobody knew this until the president died, and then he told his story only a year later. Oh, that he was the caregiver. He was the caregiver, and he's telling the stories about in his when he was interviewing. Yeah. He was telling about the personal touch. So the president would always invite him to come eat dinner with him. Right? They would sit together and eat dinner and chat and laugh, and he talks about the jokes. He became a friend. He became a friend, and they became jokes. And he says about the joke that he was telling the president. He was, I guess, shining his shoes, and he says, "Look how I got upgraded." So the president asks him, "What do you mean?" He said, "When I was a child, I used to polish the shoes of my father. He was a policeman. Yeah. Now I'm polishing the shoes of the president." The president of Israel. So they had this relationship where they can laugh and they can joke. Yeah. And, so in that sense, Filipinos have a very, very good reputation in Israel. And you'll see, have you visited Israel yet? No, I you? know. I haven't. Maybe soon because Okay. it's visa-free. You have to. Because when you walk in Israel and people Yeah. ask you, "Oh, where are you from?" and you say the Philippines, Yeah. people they will brighten up. Yeah. "Oh, I've been but to the how is Philippines, I Israel traveled now? there." Because because of the Middle East crisis and what's happening, is it safe to travel to Israel? Yes. Is there a warning, a travel advisory? So there's a travel advisory in the Philippines. I think it's a level 2. So they have a few different levels. Yeah. Israel is a very strange country in the sense where Strange, we're always ready for war and we're always kind of an emergency scenario, but everything is also normal at the same time. Yeah. I see everybody party still. Everybody's right? There's partying, always everybody's going to events. work, there's always Yeah. events. We have, big Yes. conferences, Yeah. there's a siren, So it's everybody business as disappears. usual. Yes, yes. Business Yeah, as usual. Very, very strange. You see that. I want to try how to when there's a siren and then you have to run to the bunkhouse. I want to experience living in a bunkhouse. I would suggest There will be other
very good experiences. food. I suppose there will be very, very good food there. I love the Israeli cuisine, Yeah, actually. yeah. I would suggest other experiences in Israel. No, but because the other experiences, you normally, experience that when you're traveling. But, running to a bunkhouse and then staying undercover for I a don't few know if hours. you saw on social media during the last round with Iran. Yeah. We have our holiday. It's called Purim, so it's like the Halloween in Israel. Everybody dresses up, Oh, and okay, they have costume, parties. yeah. And it's like big parties. And there were viral videos of in the bunkhouse, in the in the bunkers, bunkhouse, people yeah. they brought a DJ, and they're having a big party in the- underground. Do you have a bunker in your house? No, they have safe rooms in A houses. safe room. And in buildings. So it's not like in the basement. No, it's a safe room, and in buildings or bigger buildings, very often they have a parking lot. So they use the parking lot. Okay, I always Yeah. imagine it to be in the basement because it's The older buildings, but The the newer older ones buildings. actually have safe rooms in the houses. like a panic room. In Yep. the States, they call Well, it a it's- panic room. Yeah, yes, kind of. yeah. Actually, there's like a misconception. I hope you don't mind, but there's a misconception really that Israelis are so hard to approach. But from personal experience, I think you are one of the warmest people. Also, that's why I think there's a symbiosis and there's like we feel compassionate towards each other, which brings me to my question: is this one of the reasons why, according to data and statistics, a lot of our caregivers choose to stay in Israel despite the war now in the Middle East? I mean, of course, it's understandable that their families here in Manila or in the Philippines would want them back. But according to the data that I got, a lot of them choose to stay in Israel. Why is this so? So, it's are not- they scared to lose their jobs if they leave? No. Do you First of all, pay it's- well? We pay well, of course. How well is well? I don't know. He's been asking me. I haven't had to have a take caregiver yet. Well, Thank maybe you. for your mom or for your dad. No. Thank God we haven't. Okay. But first of all, only a couple hundred asked to be repatriated from Israel. So it's only- 200 or 300. I don't remember Yeah, the yeah, numbers, yeah. but it's really in the single digits of hundreds Yes. out of 30,000. So as you mentioned, really the big majority of them stayed with us in Israel. In Israel, people feel safe. Now, it's not that, I mean, we had 8 Filipinos who lost their life in this war since Yeah, October yeah. 7th. So obviously there's a risk to it. There were more than 2,000 Israelis who were killed in this time. Yeah. But overall, life is normal, like I mentioned. So people feel Safe. a normal life, and Israel gives the measure protection. The protection measures that they give, the safe houses, the safe rooms, and the bunkers, and the sirens. Everybody gets them. So this is irrelevant to nationality or where you're from. If you're Israeli or Filipino or anyone else in Israel, everybody gets the same level of protection, which is a very good protection. And like you mentioned, Israelis are very warm. Filipinos are very warm. Yeah. It's part of the connection. Are there I'm a lot sure. of intermarriages between Israelis and Filipinos back in Israel? Yeah. I'm just curious. I don't know if there are a lot, but there are definitely some. By the way, one of the ladies who lost her life, Miss Lucille, who lost her life Oh yeah, a couple of weeks yeah, ago. Yeah. She was with her in-laws when they Yeah, passed she away. was not a OFW. She was a girl- teacher. Was she a teacher? I don't or know her something? profession, but she fell in love with an Israeli. Yeah. And They met they here. got married. Yeah. Yeah. They were married in Israel, and she got killed. So definitely there are some stories, Yeah. but I can't give you numbers. Oh, okay. I was wondering, how far is it from here to Israel? Oh, it's a long flight. It's a long flight? Is it a direct? There's there no a direct. No direct? Hopefully, by the end of this year, we will have direct flights. Yeah, We're you working on should. it. Maybe then we should go. Yeah. Yes, we have some Yeah. airline carriers who are working on it. It'll be like 11-hour flight, I think. 11 hours? Yeah, it's a long flight. What's your stopover? Oh, right now you have to stop in Dubai or Bangkok, or Bangkok. there's a few different stopovers. Okay, yeah. what's that long No, I flight? mean 11 hours would be direct. Yeah, 11 hours would be direct. Yeah, it's a long okay. flight. I think But it's now, worth it. so I guess really now, I want to go back to the OFWs. Yes. I want to go back to the OFWs because, again, the war in the Middle East, we still don't know when it will end, what's really going to happen, but maybe you have, like, you're privy to it, but don't worry, we're not going to ask you that because you'll just say you're not allowed to say anything, right? But the main concern of the Filipinos now are our OFWs, really, our overseas Filipino workers. I'm just curious, Ariel, does Israel have a concrete support system or programs for the Filipino overseas workers who are there? May it be a teacher, may it be a caregiver, just to allay the fears of their family who are here in the Philippines. Yeah, so first of all, on the security or safety level, as I said, everybody gets the same protections, whether you're Israeli or Filipino. What kind of protection? So there's the siren, there's the alert system, there's Yeah. access to a safe room or a bunker within, you can see them on Google Maps, all the safe rooms in the area, so anytime you can go into one. And of course, everybody has the right to access any bunker anywhere. And then of course you have the air defense missile systems and etc.
interesting enough, I was speaking to some officials here in the Philippines, and they said that they have some kind of mental support or psychological support for OFWs, not only in Israel, well, in the Middle East, that they offer them some online counseling. Maybe sometimes they want it to be in Tagalog or in their mother tongue, it's easier for them to communicate or someone understands them better. But as you mentioned, I mean, they do not want to repatriate. Like they're happy in Israel. They feel safe in Israel. They feel good in Israel. They have very good relationships with their families. I mean, a lot of it. When I came here, actually, it's funny. A friend of ours who heard that we were moving to Manila, she asked, "Oh, my mother would love to send a present to someone who used to be her father's caregiver." And she sent us something in Israel, like a jewelry, and we brought it here to Manila and sent it to her caregiver. So they keep in touch. They keep in touch. A lot of the Israelis that come to visit here, they go to visit their parents, maybe caregiver, or the families. They grew up together, right? In our embassy, there's one of our staff. She grew up in Israel. And she speaks Hebrew, right? Because her parents were working in Israel. So there's a lot of that connection of children who grew up in Israel and then they speak the language and now they're back here and they know each other and they have friends. So, it's nice that you came and dropped by and set the record straight that those cases in Siargao were isolated cases, nothing to worry about, and it's safe back home in Israel, and all the OFWs who are there in Israel are well taken care of, aside, of course, from the other nationalities who are there. Business as usual in Israel. Hopefully, by the end of the year, there's a direct flight to Israel. And Papi and I will be in that flight. We can visit you. So maybe, Ariel, you can invite our kababayans to visit Israel. One of these. There's no travel ban now. I mean, from here, there's a flight alert. There's from a flight alert. On the Philippine side, of course, we welcome anybody who would like to come. But how about deployment of OFWs? Is there like a... There's a halt on it. Right now, they're not deploying new ones, but the ones that are there are not repatriating. We hope, again, I mean, I really hope that these negotiations happening both with between the U.S. and Iran, right, and then Lebanon between Israel and Lebanon, which Yes, is this is a phenomenon because the last time we spoke to Lebanon was 43 years ago. Direct We're all talks. praying, that it will stop, it will end. Yes. Hopefully this ends soon. And, I'm sure if you're putting gasoline, you can feel it. everybody can feel it with gasoline, with food. We need it to end, but at the same point, obviously, we need to make sure that we have some safety and security, and there's a balance over there. But I really hope it will end soon, and then you two will be launching the first flight to Israel. I hope so. You better invite us. But I said to Ricky, I'm still hoping that we will be able to get world peace in our lifetime. In our lifetime, we hope we can experience world peace. I think that's a big ask, but I hope so. I hope so. It's a big ask, but I think everybody, if we all join hands and keep praying and hope that things will get better. Yes, amen. Thank you very much. And I hope also, on a side note, you were in Thailand for the longest time. It's your home, but we hope that the Philippines you will also consider the Philippines your next home after Israel. Oh, it started. I've been here for 2 months and already I feel at home. Are you single or imagine after married? this. Do I have to answer? Yes, of course you have to answer. Yes, I'm married with 2 daughters. Okay. So you're not anymore a fam. You're out of the market. Okay. And alas 9:54 na po ng umaga at kakausap lang po natin kay Mr. Ariel. Siya po sideman, ang Deputy Chief of Mission ng Israel Embassy to the Philippines. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Alas 9:55 na po ng umaga. Showbiz pasilip naman tayo ngayong Friday. Isa sa pinakaminahal na sitcom sa telebisyon na Home Along the Riles, muling magbabalik. Ayan, nako, yung kay Tito Dolphy. Excited na po ang longtime fans dahil muling magsasama-sama ang original cast para buhayin ang makulit, masaya at makapagbagdag ng daming kwento ng pamilyang Cosme dahil sa opisyal ng inanunsyo ang reunion movie ng iconic sitcom na nagpasaya sa mga Pilipino noong dekada 90. Kabilang sa mga nagbabalik sa pelikula ay sina Nova Villas, si Tita Novs, Claudine Barreto, si Vandov, Smokey Manaloto, Boy Tukizon at iba pang mga artistang naging bahagi nito. Kahit wala na po si Comedy King Tito Dolphy, sentro pa rin umano ito ng alaala ng karakter niyang si Kevin Cosme, ang mapagmahal at responsableng padre de pamilya na
minahal ng buong bansa. Sa inilabas na teaser, makikita po ang emosyonal na pagbabalik ng pamilya Cosme sa kanilang dating tahanan sa Riles. Marami po ang naantig dahil tila pagbibigay-pugay rin ito kay Tito Dolphy na naging simbolo ng saya at pagmamahalan sa bawat tahanang Pilipino. Agad din nag-viral online ang teaser matapos mapuno ng nostalgic comments mula sa fans na lumaki sa panonood ng sitcom. Mapapanood po ang Home Along the Riles, The Reunion sa mga sinehan simula June 17, 2026. Ayan, kasama ko nga lang si Eric kagagabi, di ba? At ang oras muli, alas 9:57 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag tayo, matiisin at inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Kaya tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drug stores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, alas 9:58 na po ng umaga. Ricky. At ASPN pa rin po ang serbisyo publiko ng Net25. Tinatawagan ng pansin ng mga kamag-anak o magulang na sina Maylene Mendoza at Benjamin Valencia Jr. ng batang si Emmy Valencia na noon ay nakatira sa Block 8, Lot 18, Salcedo Street, Villa Grande Subdivision, Lambakin, Marilao, Bulacan. Si Emmy po ay tinatayang 7 years old nang siya ay samahan ng isang nagmamalasakit na kapitbahay patungo sa Barangay Office of the Peace and Order of Lambakin, Marilao, Bulacan dahil sa di umanong pang-aabuso sa bata. Siya ay kasalukuyang nasa pangangalaga at proteksyon ng Yakap Home for Children na matatagpuan sa address na Philippine Arena, Ciudad de Victoria, Santa Maria, Bulacan. Kung may nakakaalam po o may nakakilala sa mga magulang o kamag-anak ni Emmy Valencia, pwede po lamang makipag-ugnayan sa social worker ng Yakap Home for Children sa kanilang opisina o sa telepono po na 0939-561-7007. Okay, naku, sana mahap nga si Emmy Valencia. At bago kami magpaalam, happy birthday po kay Era May Medrano at happy 59th anniversary po sa Gigmoto Distrito ng Catanduanes. Siyempre, I'm very happy, Patty, because it's the weekend! At siyempre po, tandaan na dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay, mahalagang bahagi yan ang paghanap natin sa katotohanan. Kaya naman, sa bawat issue na papanahon, party po kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay po ay hindi patagalan, kung hindi siyempre pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan lang po natin ating mga problema. Mag-food trip tayo na masarap. Naku, lalo ng weekend. Gumala, siyempre weekend pa rin. At gumawa tayo ng masasayang alaala at patuloy pa rin po tayong manalangin. Kaya susunod na po ang Kada Umaga Girls. At mamayang 9:30 ng gabi, samahan niyo po ako sa Mata ng Agla International dito lamang sa Net25. I'm gonna miss you, Patty. On Monday, 2 nights lang tayo. Oh, kahit na. Wow, okay. Sige nga, mag-party-party ka na dyan, party girl. Ano yung party natin?